Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Sa loob ng hiwalay na combat space, nagbanggaan sa malawak na void ang pure white arrows ni Lusheng at ang napakaraming storm and thunder battle spears ni Dilius. Ngunit sa unang salpukan pa lamang, kitang-kita na agad ang napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Bagaman tila walang katapusan ang bilang ng mga sibat na pumupuno sa paligid, naging kasing grupok lamang sila ng papel sa harap ng mga palaso ni Lusheng. Isang pure white arrow lang ang sapat upang durugan ang libu-libo, at maging ang 10,000 battle spears na sabay-sabay na humaharang sa daraanan nito. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado si Lusheng habang paulit-ulit na gumagawa ng galaw na tila humihila siya ng tali ng isang hindi nakikitang pana. Napakalinis at napakakinis ng bawat kilos niya. Mula sa pag-angat ng kanyang kamay hanggang sa pagpapakawala ng palaso, walang anumang nasasayang na galaw. Para bang ang mismong mga prinsipyo ng universe ay kusang sumusunod sa kanyang katawan. Ito ang karagdagang benepisyong dala ng kanyang Sixth Realm Archery. Hindi lamang iisang martial art ang naabot ni Lusheng sa ganoong antas. Dahil sa dami ng law power na taglay niya, pati na rin sa mga martial legacy na namana niya mula sa maraming level 13 master sa Dream Space Universe, marami na siyang martial arts na napaabot sa Sixth Realm. At kabilang sa pinakamalalakas sa mga ito ang kanyang archery. Samantala, desperadong iwinawas-iwas ni Dilius ang kanyang itim na battle halberd. Buong lakas niyang sinasalag ang sunod-sunod na pure white arrows na direktang lumilipad patungo sa kanyang mukha at katawan. Umabot din sa Sixth Realm ang kanyang halberd technique, ngunit sa harap ng archery ni Lusheng, wala siyang pagkakataong gumanti. Ang tanging nagagawa niya ay samalag, umatras, at ipagtanggol ang sarili. Sa bawat paggalaw ng kanyang halberd, nakikita ni Dilius na isa-isang gumuho ang mga killing move na kanyang inihanda. Ang napakalaking energy tide na nabuo mula sa pagsasanib ng Storm Law at Thunder Law ay tila isang bundok na biglang dinurog ng landslide. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawa niyang law ay hindi pa rin makapantay sa iisang law power na ginagamit ni Lusheng. Paano nangyari ito? Nanginginig sa galit at pagkalito si Dilius habang mariin niyang ipinupukol ang kanyang halberd sa mga paparating na palaso. Matapos muling salagin ang ilang pure white arrows, nagngangalit siyang nagtanong, anong klaseng law power ba ang ginagamit mo? Ngunit hindi man lamang siya sinagot ni Lusheng. Sa mga sandaling iyon, hindi na halos pinapansin ni Lusheng ang mga sinasabi ng kanyang kalaban. Lubos siyang nakatuon sa mga bagong kaalamang nakukuha niya habang ginagamit ang kanyang killing move na Annihilation, Billion Sun Arrows. Mula nang malikha niya ang teknik na ito, ilang beses pa lamang niya itong nasusubukan laban sa mga general level beast. Ngunit sa bawat pagkakataon, agad na namamatay ang kanyang target sa unang tama. Dahil dito, hindi pa kailanman nasusukat ni Lusheng ang tunay na limitasyon ng teknik. Hindi rin niya matukoy kung may kahinaan ba ito dahil wala pang kalabang nakatatagal ng sapat upang maipakita ang mga posibleng depekto nito. Ngayon, si Dilius ang naging perpektong target para sa kanyang pagsasanay. Hindi kailangang mag-alala ni Lusheng na agad itong mamamatay sa kanyang mga palaso. Sa katunayan, nais pa niyang tumagal ng husto si Dilius upang mas marami siyang pagkakataong pag-aralan at paghusayin ang kanyang bagong killing move. Isa-isang lumilipad mula sa mga daliri ni Lusheng ang pure white arrows. Kasabay ng bawat pagpapakawala, napakaraming kaalaman tungkol sa extreme yang law at archery ang umaagos mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Walang tigil na nabubuo at nagbabanggaan ang mga bagong ideya sa kanyang utak. Sa loob lamang ng ilang paghinga, 10,000 beses na niyang naisagawa at napahusay sa kanyang isipan ang Annihilation, Billion Sun Arrows. Dahil dito, mas nagiging malakas, matalim, at perpekto ang bawat palaso. Walang dalawang palasong magkapareho.
Ang bawat bagong araw na pinapakawalan niya ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Unti-unting pumapasok si Lu Sheng sa isang pambihirang estado ng enlightenment habang patuloy na lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa sariling kapangyarihan. Sa loob ng kanyang katawan, mahigit 367 milyong extreme yang immortal cells ang tila sabay-sabay na umaawit at nagdiriwang. Walang tigil na naglalabas ang mga ito ng mas maraming extreme yang immortal power habang binubuksan ang mas malalalim pang potensyal ng kanyang katawan. Malinaw na nararamdaman ni Dilies ang pagbabago. Habang nagpapatuloy ang laban, mabilis na tumitindi ang pressure na nagmumula sa mataas at maningning na figure ni Lu Sheng. Sa simula, nang bahagyang nababalutan pa lamang ng gintong liwanag ang pure white arrows, nagagawa pang labanan ng kanyang Storm and Thunder Battle Spears ang mga ito kahit paano. Nang magsimulang durugan ng mga palaso ang kanyang mga sibat at direktang puntiryahin ang kanyang katawan, nagagawa pa rin ni Dilies na samalag at umiwas. May natitira pa siyang mental energy upang kontrolin ang dalawang low power at muling likhain ang mga battle spear na nawasak. Ngunit mabilis na nagbago ang sitwasyon. Habang patuloy na pinahuhusay ni Lu Sheng ang kanyang mga palaso, napilitan si Dilies na maglaan ng mas malaking bahagi ng kanyang atensyon sa pagtatanggol. Bumagal ang paggawa niya ng mga panibagong low spears. Hindi nagtagal, kinailangan na niyang ituon ang lahat ng kanyang mental energy sa pagsalag sa mga palasong direktang pumapatay sa kanyang katawan. Sa paligid niya, tuluyan ng nilinis ng mga ligaw na palaso ang halos lahat ng natitirang Storm and Thunder Battle Spears. Gayunman, hindi niya magawang palitan ang mga iyon. Sinasabi ng kanyang matinding instinct na kapag kahit isang pure white arrow lamang ang tumama ng direkta sa kanya, tiyak na malubha ang pinsalang matatanggap niya. Mahigpit na hinawakan ni Dilies ang kanyang battle halberd gamit ang dalawang kamay. Umumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso at likod ng kanyang mga palad habang buong lakas niyang sinasalag ang magkakasunod na palaso. Ngunit habang patuloy ang labanan, halos tuluyan nang nagbago ang anyo ng mga arrow ni Lu Sheng. Mula sa dating purong puting liwanag, naging solidong gintong mga palaso ang mga ito. Nababalutan ang bawat arrow ng napakaraming masalimuot at mar-ingal na golden patterns. Sa unang tingin, para silang mahahalagang likhang sining na ginawa mula sa liwanag ng mga bituin. Ngunit sa likod ng kanilang napakagandang anyo ay isang nakamamatay na pressure na nagdudulot ng malamig na kilabot hanggang sa kaluluwa at buto. Damn it! Nagawa ni Dilies na salagin ang panibagong bugzo ng mga palaso, ngunit lalong dumilim ang kanyang ekspresyon. Sa di kalayuan, malinaw niyang nakikita si Lu Sheng na patuloy na humihila sa kanyang ethereal bow. Kumpara sa simula ng kanilang laban, mas naging kalmado at mas relax pa ang kilos ni Lu Sheng. Hindi ito mukha ng isang taong nahihirapang labanan siya. Sa halip, para bang nasisiyahan si Lu Sheng sa bawat sandali ng kanilang paghaharap. Wala itong anumang pagmamadaling tapusin ang laban. Habang pinagmamasdan iyon ni Dilies, unti-unti niyang naunawaan ang masakit na katotohanan. Ginagawa lamang siyang target ni Lu Sheng. Ginagamit siya nito upang subukan at pahusayin ang sariling archery. Pinaglalaroan lamang siya nito. Sa isang iglap, nagpatong-patong sa isipan ni Dilies ang kahihiyan, galit, at matinding pagnanais na patayin ang kanyang kalaban. Biglang kumirot at nagliwanag ang ikatlong mata sa gitna ng kanyang noo. Mula rito ay sumabog ang nakakasilaw na mga sinag ng itim na liwanag. Kasabay nito, binalot ang kanyang buong katawan ng mga itim na kidlat na tila mababanggas na ahas. Bastardo! Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Dilies na parang isang galit na hari. Akala mo ba isa kang Diyos? Mamatay ka, tuluyan kang mavisak. Marahas niyang inihagis ang battle halberd na hawak niya. Bago pa man tuluyang kumawala ang sandata sa kanyang kamay, napuno na ito ng hindi mabilang na piraso ng itim na kidlat. Sa isang kisap mata, nagbago ang buong halberd at naging isang napakalaking black lightning bolt na humiwa sa mismong void habang rumaragasa patungo kay Lu Sheng. Kasabay ng pagpapakawala ng atakeng iyon,
Biglang lumabo at marahas na nanginig ang malaking projection na pinapanood ng mga tao sa Galaxy Summit. Sa itaas ng kanilang kinaroroonan, kumalon ang buong espasyo na tila isang ibabaw ng tubig na tinamaan ng napakalakas na puwersa. Pagkatapos, bigla itong nabiyak. Mula sa malalaking bitik sa void ay rumaga sa palabas ang napakaraming itim na kidlat. Bawat kidlat ay may dalang napakabigat at nakakatakot na aura. Nanindig ang balahibo ng mga manunood at mabilis na kumabog ang kanilang mga puso. Marami ang napaatras habang nakatitig sa nabiyak na kalawakan, hindi makapaniwala sa kapangyarihang nasasaksihan nila. Kahit ang Independent Combat Space ay NAP-unit. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Hindi basta-basta ang spatial barrier na nakapalibot sa kanilang combat space. Ngunit nagawa ng atake ni Dilius na tumagos dito at makaabot hanggang Galaxy Summit. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang kanyang inihagis na halberd. Halos hindi kapani-paniwalang ang ganitong klaseng atake ay nagmula sa isang level 13 martial artist. Sa gitna ng kaguluhan, isang senior student ang seryosong tumingin sa mga itim na kidlat. Matapos maramdaman ang nakatagong aura sa loob ng mga ito, biglang namutla ang ekspresyon nito. Destruction, iyan ang aura ng Law of Destruction. Pagkarinig sa salitang iyon, sabay-sabay na napasinghap ang mga tao sa paligid. Law of Destruction. Hindi ba imposibleng makontrol ng sinuman ang kapangyarihang iyon? Mariing tumanggo ang senior student. Ipinaliwanag nitong hindi pa ganap na Law of Destruction ang ginagamit ni Dilius. Malamang na isa lamang itong rudimentary form na nabuo niya mula sa pagsasanib ng dalawang makapangyarihang law, ang Storm at Thunder. Maliit na bahagi lamang ito ng tunay na destruction power, ngunit ang katotohanang nagawa niya itong buuin ay sapat ng matawag na isang napakalaking himala. Ang Law of Destruction ay kabilang sa iilang supreme laws na nasa mismong pinagmulan ng universe. Mas mataas pa ang ranggo nito kaysa sa mga extreme law. Karaniwang nasisilayan lamang ang bakas ng kapangyarihang ito sa panahon ng Great Cataclysm o Great Obliteration, mga pangyayaring may kakayahang magwasak ng napakalaking bahagi ng universe. Hindi ito isang puwersang basta kayang hawakan ng tao. Wala umanong ordinaryong bagay o katawan sa mundo ang tunay na makapaglalaman ng purong destruction power. Gayunman, sa pamamagitan ng pagsasanib ng Storm at Thunder, nakakuha si Dilius ng isang bahagyang sulyap sa true meaning of destruction. Kahit isang rudimentary form lamang ito, sapat na ang kapangyarihan upang patahimikin ang lahat ng nakasaksi. Isa pang estudyante ang nagsabing ito ang tunay na nakakatakot na katangian ng isang sovereign-level bloodline. Hindi lamang nagawa ni Dilius na matuklasan ang isang bahagi ng Law of Destruction, na kaya rin ng kanyang katawan na paglagyan at kontrolin ang puwersang iyon. Para sa mga manunood, si Dilius ay isang natatanging nilalang na halos walang makakapantay sa buong cosmos. Ngunit biglang tumigil sa pagsasalita ang estudyante. Tumingin ito sa projection, kung saan makikita pa rin ang mar-ingle na figure ni Lu Sheng na nababalutan ng liwanag. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, napabuntong hininga ito. Sayang lamang, ngunit ang katotohanang nagawang labanan ni Lu Sheng si Dilius hanggang sa puntong ito at pilitin siyang gamitin ang ganitong kapangyarihan ay sapat ng patunay na pambihira rin siya. Habang nakatutok ang lahat sa projection, patuloy na hiniwan ng Black Lightning Halberd ang Void. Dala nito ang bahagyang true meaning of destruction, isang puwersang pinaniniwalaan ng lahat na hindi maaaring kontrolin ng tao. At ngayon, ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay direktang rumaragasa patungo kay Lu Sheng.